Senator, sa ngayon ho ba, ano po ang report na inyong tinatanggap? Sa usapin po ng kidnapping cases, sa mga nagdaan, ito hong nagdaang administrasyon ni Pangulong Duterte at sa ngayon, meron ho bang pagkakaiba sa bilang? Ang huling report na natanggap ko din, yung for the last, yung sinasabing 5 weeks, of course, kumandar na yan, mga 5 to 6 weeks na eh. Tatlo yung unresolved, yung hindi nasusolve. Isa yung 14-year-old na pinutulan ng daliri. Tapos merong isa pa na hindi, parang malayo sa modus operandi nitong kay Anson K at saka doon sa bata. Yung, kasi medyo maliit ang ransom noon. I think nasa mga 500,000 yung binayaran. Hindi na-solve yun. At hindi rin na-solve pa yung sa bata. I hope kung ma-link nila dito, makakalap sila ng enough evidence para ma-file din yung kaso doon sa mga kidnappers ng bata. Kung sino man yung gumanap noon na may kinalaman din o kasama rin dito sa kidnapping ni Anson K. Kasi yun ang mga hindi nasusolve. The moment na hindi mo masolve ang kidnapping, talaga mag-aalala yung community. Dahil iniisip nila, paano kami kung hindi naman yun nasusolve? Pero meron ho ba talagang sir, is this a constant thing sa Pilipinas? Hindi ho na titigil talaga ito as far as you can remember? Well, kidnap or ransom is like murder. Kidnap or ransom is like any other crime. Mami-minimize, pero hindi mo talaga may stop altogether. Parang drugs din yan eh. Masi anong krimen, hindi talagang pwede sabing zero. Magsisiro yan, maglelaylo pagka halimbawang maraming nahuli. Pero as long as merong naiwan ng remnant doon sa grupo ng kidnappers, magre-recruit uli yun eh. Meron ng knowledge yun, meron ng experience yun, at meron ng resources yun. Kumbaga, so magkukuha ng mga bagong miyembro, magpo-form ng grupo, magkikidnap ulit. So napaka-importante talaga, malikom lahat. Natatandaan ko noong sa Red Scorpion Group, February 1993, Yung pagpasok ni President Ramos noon, talagang yun ang number one problem ng bansa. Fish and other problem, particular na yung kidnap or ransom. Kasi parang naging cottage industry. Mga 2-3 times a week, meron nakikidnap. So talaga ito yung pinagtuunan namin ng pansin noon, walang tulugan, na hindi kami pinatigil talaga ni PACC Chairman, Vice President Eric noon, hanggang hindi na-neutralize yung grupo. Noong natapos yung nag-culminate ito doon sa, tatanda ko, Sitio Danga doon sa Bulacan, napaka-crude na mga equipment namin noon. Alam mo yung R7000, yung parang signal equipment ng Philippine Army? Yun ang ginagamit namin, ikot kami ng ikot, parang dimotor na manual, Tapos akit pa kami sa puno, akit kami sa water tank para mag-triangulate. Kasi yung primary suspect noon, nakagawian, every 10 o'clock at saka 4 o'clock ng hapon, tumatawag sa pamilya. So yun lang aming lead doon. Pero tuloy-tuloy ang kidnapping noon. Talagang walang humpay. So nung na-neutralize yung grupo, napatay si Alfredo De Leon, yung Joey De Leon, nag-zero. Zero kidnapping from February 23, I think, hanggang ang unang-unang kidnapping na naganap, yung kay Jack Chow. Yung May na yon, May 11 na yon. Isipin mo, mahaba-haba rin yung respite na yon, na talagang nakapahinga ng gusto at napanatag ang loob ng mga yung sa Filipino-Chinese community. And eventually, eto na naman yung panibagong grupo, yung 50 million peso group na malaking grupo at saka napakaraming kidnapping. Ito, natapos din kasi naka-rescue kami ng 3 sabay-sabay doon sa May Angeles City. Na kung saan. Tapos yun, naka-recover kami ng mga na-aresto, naka-recover ng ransom money at lahat. At ito, lahat talaga sinosoli namin buo. Meron pa kami, Ted, na na-experience noon, si Regan King sa Cebu, na ibaon na sa lupa kasi nahuli yung iba. Siyempre, malaking bulto yung pera. Binaon na sa lupa. Pero nasundan pa rin ng mga operatiba namin. Hinukay, may report. Alam mo, yun ang parang panindigan bilang pinuno noon, ang PAOK-PF. Talagang manindig ang balahibo mo. Isipin mo yung mga tao mo, wala naman nagbabantay sa kanila. Hinukay nila na madaling araw. I-report nilang buong buo, sir, ito yung na-recover namin. So ito yung malaking bagay na makapagpanumbalik ng kumpiyansa, ng trust, ng Filipino-Chinese community o ng public at large sa law enforcement.